Kanina pong umaga, mga pasado alas 3, ay ginising ako ng Panginoon at ginawa ko yung pastoral letter or advisory para ipabatid sa lahat na manatili sa kanilang mga tahanan at doon sumamba sa Panginoon. Manalangin, ipagdiwang ang araw ng Panginoon sa kanilang mga tahanan bilang pagsunod sa pinag-uutos ng ating pamahalaan. At dahil dito, nagpapasakop tayo sa otoridad. Pero no one can stop us worshiping the Lord. No one can stop us hearing from His Word. And no one can stop us from any works of the enemy because the Lord sits upon the throne. Ang Panginoon po ay nasa kanyang luklukan, sumusubaybay sa atin, naghihintay sa atin kung ano ang ating magiging response, ating tugon sa mga oras na ito ng mahigpit na pinatutupad na total lockdown. Ganun pa man, ang sinabi ng Panginoon sa atin ay ganito, huwag tayong pangunahan ng takot at ng bagabag, fear and anxiety. Pangalawa, ipinababatid ng Panginoon kung paano ang kanyang mga anak sa kanyang biyaya ay makakagawa ng paraan para maidaos ang kanyang gawain, hindi lamang sa kanyang sanctuaryo, kundi sa workplaces, sa tahanan, at sa iba pang lugar na mayroon silang privacy. So, no one can stop them. Sa atin, as a church, we are united. Huwag tayong magko-complain or sasabihin natin wala na tayong panahon pa. None of your priorities, pero nasasadya ka, mas lalo pa ang araw na ito sa Panginoon. Kaya sisimulan po natin yan, maging Miyerkules at Friday prayer session natin, we will find a way na hindi tayo mapipigilan sa ating paglapit sa Panginoon. We don't want to be absent in the presence of the Lord wherever we are gathering in His name. Kaya dito po, para sa lahat, nandito man sa Pilipinas o sa ibang mga bansa, welcome po kayong makinig sa ipopost ko sa YouTube man, sa Facebook, wherever, na communication na magagamit sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. Maraming salamat at ito po ay binigay sa akin ng Panginoon sa aking puso na yung pangyayaring ito ay testing lamang. We are testing the water. Sa pagdating ng Panginoon sa rapture, ano ang mangyayari pag natapos na yon? I mean, what will happen within 7 years before His coming again? Imminent. Yung nakikita kasama nating mga ni-rapture. Yung maiwan dito ay, alam natin kung walang tatak na 666, hindi sila makapamalengke, hindi sila makakapunta sa malls or supermarkets, or maging makapag-transaksyon sa kanilang mga bangko para makakuha ng pera o makapag-deposito ng kanilang pera. Why? Because Antichrist will be controlling the economic system, the government system, social system, wherever, to control the people that they may worship Him. Yun ang kaagaw ng Panginoon. Antichrist nga eh. So, the Lord is reminding us of what He says in His Word. Particularly, nasa Daniel, nasa Isaiah, Jeremiah, mga prophetic writings, at nasa Gospel, nasa Epistles, nasa Book of Revelations. You can find them kapag inaral nyo, basahin. Kaya I suggest na basahin yung Book of Revelations habang naka-lockdown kayo. Doon nyo makikita kung ano mangyayari. Prelude lang po ito. Paghahanda lamang na para wag nating maranasan sa pagdating ng Panginoon at nang wag maiwanan. So, don't take for granted na ginagawa ng iba na para lang to take it lightly yung kanilang pagiging Kristiyano. At kung may niluluran ka pang iba sa sarili mo o sa iba na bagay, pera man, career mo, trabaho, o anything else, you bow down to them, that means you're candidate to be left behind. Kandidato ka kapatid na para maiwanan. Masigit pa rito sa coronavirus ang iyong maranasan sa paghihigpit ng gobyerno. Hindi lang tanging pagla-lockdown, kundi may arrest pa. Aarestuin sa bawat tahanan ang mga walang tatak ng Antikristo. Think about that. So hindi tayo pwedeng paisi-isi lang. Ito'y panahon na pinakikita ng Panginoon mas mahigit pa rito ang mangyayari. Sa higpit na ipatutupad ng darating na pamahalaan ni Antikristo kung saan i-execute, hindi lang persecute, kundi ipatutupad ang pagpatay, pagputol ng ulo or firing squad, whatever that may be, para ipatupad ang kanyang batas sa buong mundo. Kaya tayo ngayon, may kasiyahan sa ating puso dahil nakikita na natin ang hindi natin naranasan pero nagtatagumpay tayo because of Christ Jesus our Lord. Thanks be to God who gives us His victory through Christ Jesus our Lord. Kahit manatili po tayong matatag, malakas,
Huwag tayong padadala ng takot o kabagabagan. Ayaw ng Panginoon nang hihina tayo. Sa halip, lalo pa tayong magpalakas. Dahil ito ang gusto ng Panginoon na mangyari sa atin, na tayo ay Kanyang palalakasin. Sa anuman sandali, makikita nga natin empty seats sa mga simbahan. Pero hindi ako nalulungkot. Dahil alam ko, sa pagdating ng Panginoon, higit pa dyan. Masusundan ka ni Antikristo, matitrace, may tracking device ang Diablo para matuntong ka sa iyong kalalagayan. Mahuhuli ka rin, kaya hindi ka kailangan gumamit ng cellphone. Buti nga ngayon, malaya pa tayo nakaka-cellphone. Pagdating ng panahon sa mga naiwan, walang cellphone dahil matutuntun siya ng kaaway. Dahil satellite technology. Alam na natin yan. So ano pang ginagawa natin ngayon? Naghahanda tayo na magpalakas, kaya I'm just encouraging you to strengthen yourselves in faith. That the trial of our faith, sabi sa James chapter 1, produces patience. At tayo ay bibigyan ng reward ng Panginoon pag napagtagumpayan natin ang lahat. We will receive the crown of life, no matter how hard our lives is. Anumang kahirapan, tough times, itong panahon na ito ay still we are candidate to receive our crown of life once we endure, we overcome these circumstances. Because we believe God is on our side, we are on the victory side of the Lord Jesus. Kaya give yourself more time in prayer, in your prayer closet. Umanap kayo ng lugar na inyong mapagpapalanginan, maluluhuran nyo na walang ibang nakikita. Kung sa harap nyo man ay pader lang, facing the wall, then you can raise your hands up and pray. Yun ang gusto ng Panginoon na mangyari sa atin. Hindi tayo mababakante sa Kanya. Tigil na muna yung mga fake news o mga tinatawag na chismisan or mga non-essential busybodies. Dahil hindi kaluguran ng Panginoon makita sa atin ang gayon. And I pray that you will stand on your ground and declaring the Lord's victory over this COVID-19. Walang ibang magtatagumpay kundi ang Panginoon. Hindi magtatagal, we will be back to our normal life. At yung mission ay magpapatuloy in preparation for His coming. Kaya mga kapatid, ito ang pag-ibig ng Panginoon na nagdudulot sa atin ng kaaliwan. Magpalakasan tayo sa isa't isa, nawa walang maiiwan dahil mas masahol pa rito ang darating na panahon pag naiwanan sa rapture o sa pag-aagaw. Tanda natin, focus on what is the Lord's doing. Ano yung ginagawa ng Panginoon sa kasalukuyan? Then God will reveal to us His purpose, His agenda. And this is just a preparation for more intense, more radical events and more of what is not expected, beyond expectation. Kaya phenomenal itong nangyayari. But God, behind these circumstances, God is able to turn it into our favor. Sabi ng Panginoon doon, aking babaliktarin ang mga nangyayari at aking kayong pagpapalain. Matanggap natin ito na masagana, na walang alinlangan at walang pangamba, walang agam-agam. Ang sinabi ng Panginoon ay matutupad. Mangyayari po yon sa tanging Kanyang pangalan. Tayo po yumukod, manalangin. Panginoon, salamat po at sa mensaheng ito na ibinigay mo sa amin ay magbibigay kaluguran, kalakasan, kaginawaan sa lahat. Dahil ikaw po ang may hawak ng mundo. You sit upon the throne to control everything, everyone, every circumstances in the historical events na nangyayari. You are in control. Salamat po, Panginoon. Wala kaming pangamba at agam-agam sa aming mga puso. We look up to you, Lord, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Hebrews 12:2. Salamat po, Panginoon. May pangyayari ito. After this is phenomenal blessings ang darating. Kung phenomenal ang COVID-19, phenomenal din ang kapalit nito sa amin. Phenomenal breakthroughs and milestones in our lives. In this we proclaim in your name, Lord Jesus, for your glory and honor, with thanksgiving in our hearts, now and forevermore. Amen and amen. God bless every one of you, and we'll see you later, and praising and thanking the Lord for everything. God bless you all. Amen.